Ang storya ng tattoo sa kali. Naramdaman mo ang dalamhati. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito. Ang pangalan ko, Annalisa. Pero tawag nila sa akin, Ann, Ate Ann. Meron po ba kayong tattoo dyan na gustong umpisahan na ikwento sa amin? Eto, dalawa. Pero dito tayo, una. So meron tayo ditong Phoenix. Phoenix. Oo, tapos fire. Lumiliyab. Yan. Okay. Story kasi nito, galing ako sa loob. Nung time na down ako, parang wala akong pag-asa. Kasi syempre, pag nasa loob ka, kabilang paa mo nasa hukay eh. Ikaw daw yung tinatawag nila na buhay na patay. Syempre, pag bago ka sa loob, maraming takot. Lahat dun ko naramdaman, lahat dun ko nakita kung paano yung hirap na dinadanas namin. Hindi naman hirap na sakit, ang ganyan. Walang ganon. Kasi ako nasa BGMP, pag tinabing BGMP, alagaan ka ng mga personnel doon. Ang hirap lang doon kasi yung pamilya mo, hindi mo kayang tulungan. Nakikita mo sila, dinadalaw ka nila. Pagdating ng hapon, ang sakit na iiwan ka nila sa loob. Hindi ka na sasama papunta sa labas. Doon sa loob, mga anak ko, hindi ko nakakasama. Yung mga problema, hindi ko sila pwedeng tulungan kasi wala eh. Nakakulong ako eh. Parang tumatak sa akin yun. Dito ko nilagay lahat yan. O, sa Phoenix na yan. Sabi ko, pag lumabas ako sa malaking pinto ng BGMP, dito lang yun. Diyan lang. Liliyab ako. Babangon ulit ako. Hindi ko alam kung paano ako babangon. Zero eh. Yung diskriminasyon ng tao na galing ka sa loob. Sasabihin nila, galing sa loob yan. Nahatulan yan. Kahit hindi nila alam kung ano ang totoong nangyayari. Hindi naman kasi lahat ng nakakulong may kasalanan eh. 80% dyan walang kasalanan. 20% lang ang may kasalanan dyan. Talaga po? Oo. Kasi alam mo kung bakit. Mas maraming nakukulong na mahirap. Yung mahirap na yon, kasi wala silang pera, inaapakan sila ng may mga pera. Wala silang kasalanan, kailangan ibuntun yung kasalanan sa kanila na ibang tao naman ang gumawa. Wala silang magagawa, makukulong sila. Nagdudusa sila, nahahatulan sila sa ganung paraan lang. Yung iba, sa hirap ng buhay, inaalipusta sila sa labas, nakakagawa sila ng kasalanan, kaya nasa loob sila. Parang tumatak sa akin lahat yun. Hanggang sa doon ako nanganak sa kulungan. Buntis talaga kasi ako nung pumasok ako sa loob ng kulungan. Talaga? Buntis ako ng 2 months. Pag kasi pinasok ka sa loob ng kanlungan. Kanlungan kasi ang tawag sa BGMP eh. Pagpasok mo sa BGMP, hindi ka pwedeng dalawin. That time, naglilihi ako. Alam mo yung nasa labas yung asawa mo, tapos ikaw nasa loob, hindi ka pwedeng tumingin sa kanya. 1 week na parusa sa'yo yun, na hindi ka pwedeng dalawin. Hindi mo pwedeng kausapin, malayo lang. Parusa na parang pagpasok mo sa loob, magninilay-nilay ka. Kasi diba pag pumasok ka sa loob, sabi nila may kasalanan ka daw eh. Hindi naman alam ng tao kung ano talaga ang totoo. Kami kasi away pamilya kami. Mabigat ang kaso ko. Kaso ko human trafficking. Ang kalaban ko, pamilya ko. Akala nila mapera ako kasi nag-a-abroad ako dati. Nangihingi sila sa akin ng 250,000, hindi ko sila binigyan. Kasi wala ako noon. Tsaka isa pa, ba't ako magbabayad kung wala naman akong kasalanan? Matanda na yun, pinsan ko. Hindi ko naman alam na papasok siya sa bar. Manila eh. Pag naman pumasok ka sa bar, dapat nasa tamang edad ka pag ikaw ay nasa exclusive ng mga bar, yes, diba? Yun ang pagkakaalam ko. Pumasok siya sa bar kasi ako hindi ako namimili ng kaibigan. May kaibigan akong pumapasok sa bar. Ngayon, may kasama siyang bakla doon. Pagka patira sa amin doon, kasi galing kami dito sa Mindoro, lumuwas kami papuntang Manila para mag-ayos ng passport ko, paalisin. Sumama siya sa akin. Nakitira ako doon sa kaibigan ko na nagtatrabaho sa bar. Yung babae na yun, may apam. Para siyang nainganyo sa pera. Pero yung kaibigan ko na yun, hindi na siya nagtatrabaho kasi may apam na siya. May kaibigan siyang bakla dun sa apartment niya. Eksakto na umalis kami nung kaibigan ko, naiwan yung pinsan ko dun sa apartment niya, at saka yung bakla. Etong bakla, sinama siya sa bar. So hindi ko alam, kasi 3 days kami sa Cavite nun. Pagbalik ko, after 3 days, sinabi nung bakla na pumapasok na daw sa bar yung pinsan ko. Kinausap ko siya. Sabi ko, bakit dyan? Marami naman pwede sales lady, ganyan. Ayaw niya. Parang nainganyo siya sa pera. Hinayaan ko, matanda eh. Alam niya na ang gagawin niya. Hindi ka na minor.
Mga after 3 months, nakapasok na siya sa bar, meron na siyang apa, meron na nagsusuporta sa kanya. Umuwi na dito sa Mindoro. Nagalit siya sa akin kasi ayoko siyang umuwi ng Mindoro, nag-iisa siya. Gusto ko, ihatid ko siya o ihatid siya ng ibang kamag-anak namin. Apo. Kasi gusto ko, safe siya pag umuwi. Hindi mag-isa lang. Kasi ayaw niyang umuwi. Gusto niya mag-separate siya sa akin. Kumuha siya ng apartment ng kanya. Galit siya sa akin at hindi ako pumayag sa ganun. Inuwi siya ng pinsan ko. Pag uwi dito, nagkwento siya ng ginagawa niya sa Manila. Na siya daw ay pumapasok sa bar. Kwento niya, nagiinom siya, ganyan. Binalik niya sa akin. Ako daw yung nagpasok sa kanya sa bar. Yun yung naging kaso ko. Na hindi ko alam na binigyan niya na pala ako ng kaso. Kasi may anak akong maliit noon, 7 months old. Nagtatalo sila nung mga pinsan ko sa loob ng bahay nila. Sabi, ay, ikaw naman pumasok sa bar. Ganto, ganyan. Ang ginawa niya, sa sobra sigurong stress niya kasi nalaman ko anong ginagawa niya. Kasi kasalanan niya, kinento niya rin naman eh. Nagkasakitan sila, nasaktan niya yung anak ko. Sinuntok niya ng 3 beses sa likod yung baby ko. Akala niya magdidemanda ako. Pinunahan niya ngayon ako. Siya ngayon na nagdemanda na ako daw ang nagpasok sa kanya sa bar. Yun ang totoo nun. Kinento niya sa nanay niya, nagpunta sila sa pulis. Hindi ko alam na may kaso na ako. Kasi umuwi ako ng Mindoro, pumupunta pa sila sa akin, sa bahay namin. Kumakain kami sa bahay. Walang dumadating na notice sa akin. Wala lahat. 1 taon nung nakalipas, umuwi ulit ako dito. Sinaktan niya naman yung nanay ko. Hinabol niya ng itak. So ako ngayon, galit na ako. Pinagpabarangay ako. Yung pala bumaba na yung warrant ko. Doon ako nahuli ngayon sa barangay na pinuntahan namin kasi nagreklamo ko na sinaktan niya yung nanay ko. Yung palang mga sabpina ko pumapatak sa bahay nila. Doon nila pinapatak. Yung mga patawag sa akin, yung notice na ako ay may kasong ganyan. Ang ginawa nila, sabi nung nakausap ko, yung nagdadala ng ang palabas daw, tumakas na ako. Opo. Hanggang sa nahuli ako sa barangay dito. Gulat ako. Hindi ako makagalaw. Wala. Kasi may pulis na eh. Ito kaso mo, may kaso kang human trafficking. Opo. Eto yung pinsan mo ang nagreklamo sa'yo. Kasi binenta mo daw sa Manila, pinagsayaw mo daw na naka-brat panty, ganyan. Minor daw siya, sabing ganyan. Hindi na ako wala. Non-bailable ako eh. Sa sobrang taas ng kaso ko. Pero isa lang siya nun. Isa lang siya nagreklamo sa akin. Akala ko, makakalabas ako. Nagstay lang ako ng ilang oras sa police station. Dinala na ako sa Pinamalayan. Pina-check up ako, nalaman nilang buntis ako. Pagkatapos nung binitbit ako sa BGMP, walang ano-ano. Diretso akong kulong. Ang pinakamasakit nun, nakikita ko yung nanay ko tsaka yung mga anak ko. Lalakad sila para, nanay eh, hihingi siya ng tawad kahit hindi ginawa ng anak, ganyan. Para makalabas ako. Alam mo ang pinakamasakit doon? Yung pagdating doon ng nanay ko, yung lumuhod yung nanay ko sa harap nila. Tapos, nung lumuhod yung nanay ko sa harap nila na palabasin ako, palayain na ako. Binuraan nila yung nanay ko habang nakaluhod yung nanay ko. Sakit. Hanggang ngayon, bit-bit ko yun. Yung nanay ko na nagmamakaawa sa kapatid niyang panganay na palabasin ako. Kasi ako, nung nasa abroad ako, bigay ang luho ko sa kanya. Ako pa nagpapaaral sa babae na yun. Pinag-aral ko yun. Tapos nung sa abroad ako, nagpapadala ako dun sa tiyahin ko. Mas lamang siya dun sa nanay ko kasi si mama ko dun nakatira sa bahay nung tiyahin ko. Yun. Dun ang sakit na yung nanay ko nakaluhod. Tapos duduraan mo yung nanay ko. Nasasabi mo, kahit lumuha ng dugo yung nanay ko, hindi nila ako palalabasin. After nun, naglakad ulit nanay ko. 12:00 ng gabi, kasama yung anak ko. Yung anak ko naman, yung pangatlo ko, sila din nag-aalaga. Pero nasa abroad ako, nagpapadala ako ng pambayad sa kanila, pangbigay doon sa nag-aalaga. Pinilit nilang kunin yung anak ko kasi gusto nilang ampunin. Nagalit din sila sa akin kasi ba't ko daw kinuha yung anak ko sa kanila. Trinay nila na ipalipat yung apelyido ng bata sa pangalan nila. Pero hindi naman inallowed kasi may magulang eh. Hindi pa rin nila ako pinalaya. Kulang-kulang 4 na taon ako sa loob ng kulungan. Nanghingi sila ng pera, 250,000. Palalabasin daw nila ako. Hindi makapagbigay. Wala kasi akong kapatid, nag-iisa lang ako. Papa ko wala na eh. May partner ako, oo. Pero hindi naman ganun yung partner ko. Wala kaming pera. Kahit daw 20. Nagbigay ang nanay ko ng 20. Alam mo ba yung 20 na yun?
Pinanghingian pa yun ng nanay ko sa mga kamag-anakan kong iba. Nag-ambag-ambag, yung mga pinsan ko, ganyan, para ibigay sa kanila. Nung ibinigay, alam mo ba, hindi sila sumunod sa usapan. Hindi nila ako pinalabas. Ang sagot sa nanay ko, utu-utu daw yung nanay ko. Doon lalong nagalit ako. Parang sinumpa ako sa sarili ko na hindi ako talunan. Kailangan kong bumangon. Tama. Kailangan kong gumawa ng paraan para mabuhay ang pamilya ko sa labas. Kahit na nasa loob ako. Ganun ang ginawa ko. Kailangan kong maging strong. Kasi ako yung buhay ng nanay ko eh. Ayoko nang makita yung nanay ko na naghihirap. Habang nasa loob ako, nakakagalaw ako. Hindi ko naman nararanasan na talagang nasa loob ako kasi mababait ang mga personnel. Ang ginawa ko, nag-request ako na kung pwede magtinda ako sa loob. Yung mga palamang tinapay, halo-halo, ganyan. Doon ko sinurvive lahat yun. Kasi sa loob, nabuburyong sila. Kailangan nilang kumain. No choice sila. May pera sila, hindi sila makakabili sa labas. Sa akin sila bibili. Ganun ang nangyari. Yun yung parang naging survival namin ng nanay ko. Pinapadala ko yung kita ko, panggatas ng anak ko, ganyan. Yung asawa ko kasi, pangalawa yon. May anak ako sa una. So, ayokong ipakargo sa kanya yung... So, ang anak namin ngayon, dalawa. Yun yung inanak ko naman sa loob ng kulungan. Nanganak ako doon. Talaga po? Doon ako nanganak. Experience ko nung nagbubuntis ako, mahirap kasi wala yung asawa ko. Nangungulila ako sa pamilya ko. Hindi naman ako nahirapan sa paglilihok o kasi suportado naman ako sa loob kung anong gusto kong pagkain. Yun lang yung talagang hindi ko malilimutan sa asawa ko na simula nung nakulong ako, hanggang paglabas ko, never akong nakakain ng pagkain sa loob ng kulungan. Hindi niya ako iniwan. Kasi sa loob ng kulungan, pag ikaw pumasok dyan at may asawa ka, wala ka ng asawa paglabas mo. Apo. Totoo yun. Apo. Kasi walang magtsatsaga eh. Kasi akala nila wala ng pag-asa. Apo. Yun yung lagi ko sinasabi sa loob, na habang buhay ang isang tao may pag-asa. Lahat pwedeng solusyonan yan. Doon kasi sa loob, kapag hindi matibay ang relasyon nyo, wala na kayo. Magugulat ka na lang, wala ka na palang asawa. O kaya may kabit na ang asawa mo. Doon ko nakita yung kapatiran. Kasi hindi pa ako sigma nun eh. Dinadala niya doon ni Alper, yung aking partner. Dinadala niya yung kapatiran sa loob. Kasi nagre-request ako, kailangan namin ng feeding. Gano'n. Yan, bibit-bitin nila ang kapatiran doon ng Triskelion. Magpipiding hanggang ngayon. Ganun ang ginawa na namin. Dinere-diretso na namin yon. Tapos nanganak ako doon sa kulungan. Doon din ako nagpabinyag. Kinuha ko mga ninong at ninang, yung mga officer doon. Yung handa namin, pinapakain namin sa lahat ng taong nasa loob. Suportado ako ng asawa ko. Pag kasi nandun ka sa red na yon, pag umakit ka sa taas na yun, kita mo ang plaza. Ang sakit. Laki-laki ng tiyan mo, tapos makikita mo yung plaza, nag-i-enjoy ang tao. Nagpapa-doktor ako dito sa center. Para magpa-doktor, nakatanaw lang ako. Nanganak ako, sila rin nagdala sa akin sa center, yung mga officer. Tapos, nakiusap ako nun sagad. Sabi ko kung pwede ko makasama ang anak ko kahit 1 linggo lang. Pumayag naman yung warden. Napakabait nila sobra. Gusto tutusin, bawal. Hindi allowed talaga. Siguro naramdaman nila bilang magulang. Yun yung pinakamasakit na. 1 linggo lang na nakasama ko yung anak ko. Kinuha na sa akin kasi ilalabas na hindi na pwede. Wala akong magawa. Lalong sumakit yung dibdib ko. Yung araw-araw na, ano kayong kinakain ng anak ko? Dapat ako yung kasama niya. Sa akin dapat ako nag-aalaga sa kanya. Dumagdag na naman yung galit sa akin. Nagalit na naman ako. Punong-puno ako ng galit nung nasa loob ako. May tinatawag kaming TCMP. Lahat ng mga nasa loob lalabas dun sa court. May mga verse kasi ng Bible. Mag-aaral kayo dun. Habang galit ka, ilalabas mo yun. Ikukwento mo bakit ka nagalit. Ano yung natutunan mo? Yung mga ganyan. Ano yung mga verse na kailangang ilagay mo sa puso mo? Meron kasi akong jail officer no na advisor, si Sir Jojo Sigi. Sinasabi niya sa mga kapatiran doon sa PDN, hindi nyo kailangang kimkingin yung galit kasi nasa loob kayo, mas mahihirapan kayo. Kailangan tanggalin nyo yan. Habang buhay ang tao may pag-asa. Lahat kayo lalabas dito. Hindi man ngayon pero may dadaong yung barko na para sa inyo. After nun, parang okay na ako. Maghihiring na naman. Sasabihin na naman nung kabila, palalayain na naman nila ako. Tapos pagdating dun, hindi. Hanggang tumagal ng tumagal. Sa loob ng 1 taon, siguro, 2 beses lang ako mag-hearing, postpone pa. Tumagal yung kaso ng ganong katagal. Tapos doon sa loob, doon ko naranasan maging assistant nurse, maging teacher, mag-comfort ng mga tao, pero ako mahina din ako, ganyan. Kasi doon sa BGMT, may school doon. Nakakapag-aral sila doon, vocational doon, may TESDA.
Makaka-graduate sila dyan. May trabaho na sila paglabas. Basta, yayakapin mo lang yung mga pinag-aralan nyo sa loob. Chairman kasi ang tawag sa akin sa loob. Parang, chairman, mayora. Ako ang mayora doon. Nag-mayor ako doon. Nung palabasin na ako, walang may alam na lalabas ako. Kahit sino. Nung time na ako ay nasa kanlungan, walang cellphone. Jail officer lang ang meron. Pero ngayon, meron na. Kasi nung nandoon ako, nag-request ako na kung pwede. Ramdam ko kasi na nangungulila sa pamilya ang tao. Nag-request ako na kung pwede bigyan ng cellphone. Yung parang 5 minutes makakausap nila pamilya nila. So, awa naman ng Diyos, inallowed ng warden. Ako naman nagpapatawag nun. Ako nagte-text. Ako po si ganito, kailangan ko po ng sabon, pagkain. Hanggang sa may dadalaw, may padala-dalang ganun. Hanggang ngayon, nandyan yung cellphone. Kaya pag dumadalaw kami sa BGMP, nagpe-feeding kami, nakikita ko yung cellphone. Ito yung iniwang kong memorable sa kanila na hanggang ngayon nagagamit nila. Kasi noon, hirap ako, wala akong contact kahit kanino eh. Parang in-apply ko sa kanila. Kailangan maranasan nila. Para less buryong. Parang hindi nila maramdaman na ay talagang nakakulong ako, walang nagmamahal sa akin. Kasi halos lahat na nakakulong, walang dumadalaw eh. Karamihan dyan, dadalawin ka lang ng iba, yung talagang meron eh. Yung iba, pahirapan pa sa loob ng isang beses. Alam mo ba, dati nakikipagpalit ako ng ulam ko sa kamote. Palit tayo, akin yung kamote, yung kanin ko. Minsan, sasabihin ko sa asawa ko, kasi ilan kami na babae, 10. Sabihin ko sa kanya, bili ka ng ulam pero dapat madami. Share kami. Nagbebenta ako doon ng mga pampaganda. Mapasok ka sa BGMP na yan, kita mo sila, mas malinis sila sa mga taong nasa labas. Ang kikintab ng mukha nila, ang babango nila, ang lilinis ng kuko nila. Wala kang makikitang madumi dyan kasi everyday, chine-check ng mga officer yan. Patingin ng kuko mo, ilalabas mo yan. Tapos ang ginagawa ko, siyempre may cellphone na request ko na eh. May mga taga-ibang bansa na tumatawag sa mga pamilya nila. Gugulat na lang ako, may mga gamit na ako, papadala galing ibang bansa. Oh, chairman, sa'yo na to. Parang na-enjoy ko nung nasa loob ako. Wag lang talagang pagdating sa pamilya na mahihirapan sila. Yung parang magkakasakit yung mga anak ko. Hindi ko kaya. Kasi hindi ko sila matutulungan eh. Kaya yung asawa ko ginagawa niya, kinikimkim niya na lang. Parang siya na lang yung gumagawa ng paraan. Ako naman, nagbi-business ako sa loob. Bili ako ng mga paninda, lotion yan, mga tinapay nga, ganyan. Mga tubo nun, binibigay ko sa nanay ko. Hanggang sa one day, sa kakatawag ng pamilya, may tao tumulong sa akin para makalabas ako. Hanggang ngayon sa loob ng bahay namin, darating na lang mga pagkain dyan. Hindi ko alam kung kanino galing. May magchat-chat na lang sa akin, may padala ako sa'yo, te. Yung tao na yon, nanay niya nasa abroad. Sinabi niya na tulungan ako. Kasi nakalabas na siya eh. Tinulungan ko kasi siya na makontak yung pamilya niya. Nung nakalabas na siya, ako naman yung tinulungan nila. 3 months lang nun nakalaya ako. Nagkameron na ako ng hearing sunod-sunod. Doon natapos yung kaso ko na na-acquit ako sa case ko. Acquitted yon. Puro hearsay lang yung sinabi nila. Sinasabi lagi sa akin ng officer na sa Sir Jojo na huwag kang gumante. Kasi lahat may kapalit yan eh. Sumaksak sa utak ko na lahat ng paghihirap ko, may blessing na darating sa akin paglabas ko. Mas malaki. Ibabalik ko sa kanila yun. Yun yung rason kung bakit ako laging nagpi-feeding sa BGMP. Kinukontak ko lahat ng pwede para yung pasasalamat ko lang sa kanila. Na naging kasama ko sila sa loob. Na hanggang ngayon yung iba nasa loob pa eh. Sila yung sinusuportahan ko hanggang ngayon. Minsan, pag may sobra sa pera ko, nagbibili ako ng mga ibang pagkain. Mga pinsan kong doktor, kinokontak ko sila. Kukuha ko ng mga vitamins, gamot, ipapadala ko naman sa kanila. Ganun ginagawa ko ngayon. Sa kapatiran, sinasabi ko may feeding ako, sasama sila sa akin. Hanggang sa mabuklod na naman kami. Iyakap ko ang kapatiran kasi hindi nila ako iniwan sa loob. Kahit hindi pa ako kapatiran nun. Hindi pa ako Tresquillo nun. Ang asawa ko lang noon ng Tresquillo, 1997. Sila lang yung kaagapay namin. Wala akong pinsan na dumadalaw sa akin, madalang. Walang umaako sa akin pinsan ako kasi nakakulong ako eh. Ibang tao ang tumutulong sa akin. Sabi nga nila, pag nasa loob ka ng kulungan, dyan mo makikita ang tao kung gaano kanila kamahal. Kung sino yung totoong kaibigan, kamag-anak, dyan mo makikita sila. Tumatak sa utak ko yun. Labas na ako, uuwi na ako. Na-dismiss ang kaso ko, acquitted. Walang alam asawa ko nun. Wala din akong alam. Kasi walang hearing nun, bigla akong nagka-hearing eh. Pinatawag na lang ako nun. Tapos yung pagdating doon, nandun yung tao na tumulong sa akin. Kumaway lang siya sa akin. Sabi ko, ay, bakit may hearing ako? Sabi niya, okay lang yan.
upo ka lang dyan. Gumanyan lang siya sa akin. Ako unang-unang binasahan kasi yung mga kasama kong iba na kasabayan ko, biyahe talaga. Alam mo yung binanggit yung sabi, Annalisa Maso, ikaw ay malaya na. Ang sarap, hindi ako makagalaw. Nakaganon lang ako, totoo. Hindi nga, sabi nga, ayaw mo ba? Sabi ng mga officer na sa likod ko, yakap nila ako. Tapos yung tao na tumulong sa akin, ate, uuwi ka na. Walang alam mga asawa ko. Nalaman niya lang, nung kumamay na sa akin ng mga personnel nung nandito, nag-chat sila kay Alper. Oh, kuya, pamerienda ka na, lalaya na si ate. Eksakto, lumakas ang ulan. Anong blessing? Sabi ko, ang sarap sa pakiramdam. Nung datnan ko sila. Sabi ko, ma, sabi ko ganyan. Akala niya, na ano lang siya, yung parang naririnig niya lang yung boses ko. Nung nakita niya ako, gulat siya. Hindi niya ako mayakap. Sabi niya, ikaw, totoo? Sabi niya, totoo. Sabi ko, totoo. Sabi ko ganyan, nakalaya na ako. Sabi niya, ang balita kasi nun, biyahe ako. Kasi yun yung sabi ng kabila. Natauhan siya nung nihinalkan ko na lang siya sa noo. Kinis ko si mama. Lumuhod siya bigla, napaluhod siya. Tapos na daw yung paghihirap namin dalawa. Tapos nung gabi, patay na kasi papa ko. Walang kuryente ha, biglang umilaw. Biglang umilaw yung bahay namin. Parang Christmas light, yung masaya. Opo. Sabi ko kasi papa, sabi ko pa, thank you ha, hindi mo ako iniwan. Grabe. Hindi mo ako pinabayaan, sabi ko ganyan. Nung paglabas ko sa pintong yan, sabi ko, hindi na ako babalik sa loob na yan na ako ay kulong. Babalik ako dyan para tumulong sa kanila. Kaya nung paglabas ko, nagpahinga lang ako ng 1 linggo. Nagsulisit na ako. 1 buwan na kalipas, start kami negosyo. Start lang kami, 10,000. Sabi ko, Lord, palaguin mo. Tulungan mo ko. Nung nasa loob ako, hindi ko maramdaman pag nagdarasal ako. Lord, balayain mo ko, maawa ka sa akin. Hindi ko maramdaman talaga. Wala akong maramdaman. Sabi ko, bakit ganun? Hanggang sa, sige lang, tuloy lang ako sa pagdarasal. Baka puno ng galit yung dibdib ko. Opo. Baka siguro, hindi ko lang maarok gaano na talagang nangihingi ako ng tulong sa kanya. Tapos, yung galit ko, nandun pa. Hindi ko malimutan yung nakaluhod yung nanay ko, tapos dinuruan nila yung nanay ko. Paano mo maaatim na ang nanay mo ay nakaluhod tapos duduraan? Alam mo bang hindi nagkwento ang nanay ko noon? Ibang tao pa ang nakakita. Nakaluhod yung nanay ko sa pinto mismo nila. Pinto, di ba? Pagpasok doon, nakaluhod yung nanay ko. Sila nakaupo doon sa may pintuan nila. Hindi nila pinapasok as totally yung nanay ko. At nandun lang sa bungad, doon lang nakaluhod ang nanay ko. Yung tumatak sa utak ko. Sabi ko, pati sa sarili ko, walang pwedeng umapi sa pamilya ko. Lalo't sa anak ko at sa nanay ko. Hindi na sila maaapi pagkasama ako. Kaya ipagtatanggol ko sila hanggat tama ako. Salbahe ang tao. Sa totoo lang, bakit? Hindi naman kasi lahat ng tao Porque pinakitaan ka ng mabuti, mabuti na sila. May tao kasi na pakikitaan ka ng mabuti pero deep inside iba pala yung kanila. Paano ko nasabi? Yung tsahin ko nga may kaso na pala ako, papakulong niya na pala ako, pero pumupunta pa siya sa bahay. Sumasalo kami sa pagkain. Kinakamusta niya ako kung okay lang ako. Niyayakap niya ako. Nagbe-bless ako sa kanya. Yung pala, iba na yung nasa puso niya. Kaya sabi ko, ang lupit ng tao. Hindi ko nahahayaan yung mga sinasabi nila, huwag kang gumanti, hayaan mo lang. Oo, huwag kang gumanti. Pero yung hayaan, hindi pwede. Kasi dyan ka lalo kakainin ng tao. Dyan ka nila lalong mamaliitin. Pag sinabing hayaan, akala nila talunan ka lang. Akala nila kaya-kayanan ka lang. Mali. Iparamdam mo sa kanya na hindi ka ganon kadaling kunin. Dapat maging matapang ka din minsan. Hanggang sa nagpatato ako, eto na. Sabi ko, magpapatato ako para mawala na yung galit sa dibdib ko. Sabi ng asawa ko, gusto mo magpatato? Gusto mo regaluhan kita? Sabi niya, dapat yung ipapatato mo, may kahulugan, malalim. Ilagay mo sa buhay mo. Kapatid niya kasi, si Adolf, si Balag's Tattoo, yun ang nagtatato sa akin. Sabi niya, bakit Phoenix? Ang Phoenix kasi, nagmula sa abuyan, tapos mabubuhay ulit siya. Yayabong yan. Lilipad yan ng mataas. Yan yun. Tapos sabi ko, tapos lagyan mo tutoy ng apoy, sabi ko ganyan. Kasi magbuboom ako Hindi na ako magiging talunan kahit kailan. Liliyab ako na lahat ng pangarap ko maaabot ko sa buhay ko. Walang pwedeng umapak sa pagkatao ko at sa mahal ko sa buhay. Itong sun niya, yan. Pinalagay ko yan kasi sabi ko, lahat ng pagsubok kaya ko. Lahat ng pagsubok sa buhay ko, hindi ko pwedeng hindi kayanin lahat. Wala akong pagsubok na talunan ako.
nagsusumikap kami mag-asawa. Kahit kami ay mag-down, nandiyan ang mga Brad. Nung nag-down kasi kami, ang tumulong sa akin si Tol Bricks, ang vice chairman ng Puerto Galera. Binuhat niya kami hanggang ngayon. Eto naman, salitang mangyan, baybayin, si Alberto. Pangalan niya yan. Ganito ang pinagawa ko, hindi buong pangalan niya. Ayoko kasing may kukuha sa kanya eh. Kasi siya yung yumakap sa akin kahit nasa loob ako ng kanlungan. Hindi niya ako iniwan. Hindi niya pinaramdam sa akin na nakakulong ka. Lagi niya lang sinasabi magkasama tayo habang buhay. Tinanggap kita kung ano ka. Hanggang huli. Sabi ko, lalagay kita sa balat ko. Hindi pwedeng burahin yan eh. Magkasama tayo habang buhay. Eto, parang sa prinsesa yan. Nakuha ko to dun sa mga Egyptian. Di ba pag prinsesa, kinikilala ka ng tao. Sabi ko, kilalanin ako ng tao, hindi sa masama, sa mabuti. Ayan yung buhay ko noon. Pag nag-feeding ako, sinasabi ko sa kanila, hanggat may buhay, may pag-asa. Hindi porke ikaw ay nakakulong, wala ka na. Ang Diyos kasi nagbibigay siya ng trial sa atin eh. Pag binigyan niya tayo ng trial, naririnig niya tayo. Kanya-kanya tayong pagsubok. Mabait lang talaga ang mga officer sa BGMP. Lagi nilang sinasabi, habang ikaw ay nasa kanlungan, yakapin mo lahat ng natututunan mo. Dalhin mo sa labas. Kaya habang tayo ay malaya, habang nasa labas tayo, at hindi natin nararanasan yung buhay nila na nasa loob, gawin nating mabuti. Hanggat kayang magpakumbaba, magpakumbaba. Hindi yan kabawasan. Kadagdagan pa yan ng reputasyon mo sa buhay. Ganun dapat kung isip ng tao. Huwag mong gawin sa kapwa mo para hindi mangyari sa'yo. May kanya-kanya tayong oras kung kailan tayo lalabas. Siguro hinuhubog pa tayo lalo kaya hindi tayo makalabas. Kailangan natin tawagin si Lord. Kailangan natin na alamin sa sarili natin o ipaalala mismo natin sa sarili natin na, Lord, kailangan kita. Hindi si Lord yung magpaparamdam sa atin na kailangan mo ko, anak. Tayo dapat. Diyan mo marirealize lahat pag tinanggap mo si Lord sa'yo. Mahal ako ni Lord. Niligtas niya ako eh. Kasi kapag nakawala ka sa isang lugar na yon, Lord, thank you, hindi mo ako pinabayaan. So, ibig sabihin na dinig tayo ni Lord. Naaakap na natin siya. Sa loob, mga kapatid, kakosa, dasal lang palagi, makakalabas at makakalaya kayo, makakasama niyo yung pamilya niyo. Ako si Ate Ann, laging magsasabi sa inyo hanggat may buhay, may pag-asa. Pag nakalaya, huwag nang bumalik sa dati. Sa Triskelion, para sa aking kapatiran, Triskelion, malaking pasalamat. Niyakap niyo ako unang-una, kayong yumakap sa akin. Pinahalagaan niyo ako kahit hindi pa ako kapatid noon. Ngayon, ako naman yung yumakap sa inyo kaya ako ay naging sigma ngayon. Kasi apakabuti, apakagandang layunin. Hindi niyo ako pinabayaan, umpisa hanggang huli. Hanggang ngayon, nandyan kayo para ako'y samahan. Ipagpatuloy natin yung magandang layunin para sa kapatiran. Hinihiling ko, tulungan niyo ako na sana makapagpaabot pa tayo ng maraming blessing, maraming biyaya sa loob. Kumakatok ako sa puso niyo na. Samahan niyo kami ni kapatid na Don Pipoy. Salamat sa lahat ng mga binigay niyo sa aking tulong noon hanggang ngayon. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Sa akin forever. Kay Alper, Ma'am Christy. Ay, naiyak ako. Kasi hindi ko sinasabi sa kanya. Nagtatampo siya kasi minsan, akala niya, hindi ko siya mahal. Pero, lagi ko nga sinasabi, walang pwedeng pumalit sa'yo, babe. Mahal kita. Sapat na ikaw sa buhay ko. Thank you sa pagmamahal at pag-aalaga. Walang kapantay. Ikaw, hanggang huli, mamahalin kita hanggang dulo. Kung sakali man na may mauna sa atin, mawala ako, mawala ka, ikaw lang. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuwit o para lang maitatak sa halit ninaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapanghusgang mga mata masama kaagad pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na addict at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan. Arriba, 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 tao gama. Salamat sa pagpapaunlak sa tong kalye. Suportahan niyo po si Sir para mas marami pa siyang matulungan at mas marami pa tayong malaman na mga kwento galing sa loob dito. Yung totoong kwento, walang scripted. Natutuwa ako sobra. Ang galing. Sana mas marami pa makapagkwento at mapaiyak ng tatong kalye. Iyak din ako. Yun din. Salamat ng marami. Yan, salamat po.
So ayun guys, nandito nga pala kami sa bayan ng Bansod. Ako nga pala si .pp Vlog. So first time kong sumama sa Tatong Kalye. Sobrang yung emotional na nasa loobin na ilabas. Katulad yung kwento ni Sis Ann. Huwag supportahan nyo rin po ang Tatong Kalye. At syempre huwag nyo pang kakalimutan ang .pp Vlog ng Oriental Mindoro. Mga storya ng tattoo sa kalye.